Hello, all signs. Gabay tayo. For the remaining days ng month of May. Check natin yung energies ninyo. So, wait lang. Wait lang. Meron lang ako inaayos dito. Okay. So, ayan. Remaining days ng May. Kung anong araw nyo mapanood na to, pwedeng May, 29 to 31 itong reading na to para sa inyo. Pero lahat naman po ng reading ko dito ay timeless. Okay? So, start tayo as usual. Aries. General reading lang ito, Aries, ha? So, for sure, hindi lahat magre-resonate sa inyo ito. Okay, when it comes to financial career, maraming burdens. If this is trabaho, maraming deadlines, or ang daming kailangan tapusin, asikasuhin, maraming responsibilities. About bayarin, ganun din. So, daming bills siguro. Daming dapat isettle dito. When it comes to relationship, someone is still trying to hold on. Hindi pa to mag-give up, whether ikaw to in person mo. Okay, still holding on. So, yan. So, kung ine-expect mo tong person na to, kung magko-continue relationship nyo, kung hindi ikaw to nag-hold on, or pareho kayo, basta may nag-hold on eh. Okay. Basta hindi to bibitaw basta-basta. Or kung naghiwalay na kayo, ayaw ka pa niya i-let go. Next, Taurus. Gabay mo for the month end, remaining na araw ng May. Pero kahit kailan mo mapanood to, timeless reading to. So, May, kung anong petsa nyo to makita. Taurus, sa financial career, kabuhayan mo, may struggling, oo. Maaring mahihirapan ka. Pero, it will soon, the situation will soon improve pagdating sa financial, pagdating dito sa mga challenges na kinakaharap mo, sa trabaho, sa negosyo, or sa kaperahan, no. No, nakikita ko dito hindi ka rin naman kasi basta-basta susuko pagdating dito sa problema mo. And then nakikita ko nga, unti-unti rin namang huhupa tong mga obstacles, challenges na to, or delay kung meron man. And sa love life mo naman, connection. Etong person na to, maaaring nagsinungaling siya sa'yo, maaaring binitray ka niya, may ginawa siyang kalokohan. No? Pero, hindi ko alam kung babalik siya sa'yo kung naghiwalay kayo eh. No, nakikita ko kasi dito is parang babawi siya or ipuprove niya yung sarili niya. I don't know kung merong energy ng paghingi ng second chance. Hindi ako sure. Siguro itatry niyang bumawi dun sa mga mali niya, kasalanan niya, atraso niya, or pagkukulang niya sa'yo. Okay, signs na meron dito, Fire, Aries, Leo, Sagittarius, Air signs. Gemini. Ito na yung gabay mo sa mga natitirang araw ng month na ito. Kung kailan mo man ito matsyempoan, anong petsa man. Unahin na natin financial career, kabuhayan mo. May mga dapat ka nang harapin dito na problema, Gemini. Stop procrastinating, and pwedeng ito rin ay pagsiset ng boundaries kung meron mang mga
taong abusado dyan at work or pagdating sa pera. Oo. Maaring hindi ko alam kung nahihiya ka bang prangkahin o hindi mo lang masabi ng diretso kung anong reason mo. Or maybe may mga bagay ka ina-avoid instead na i-deal with mo na yan agad-agad. Pwedeng ina-avoid mo, no? Love life. Okay. Maaring may earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. This is a stable, matured person, practical, reliable person. Kung bagong person to na darating sa buhay mo or karelasyon mo. Kung wala kayong problema, this is just a sign ng stable, going strong, steady ang relationship. Okay, wala akong nakikita masyadong problema dito. Stability ang offer sa'yo nito or stable ang relationship ninyo sa mga susunod na panahon. Pwedeng may earth signs and air signs na kapareho mo. Cancer. Gabay mo sa mga natitirang araw ng month na to hanggang matapos itong month. Pero kahit kailan mo mapanood tong reading ko, timeless. Ito na yung unahin natin yung financial, kabuhayan, career. Energy ng pagiging stuck. So, nakikita ko is wala pa sigurong magandang pagbabago or big break kung naghihintay ka ng big break. Pero this is more on may kinalaman sa approach mo, mindset mo na meron kang dapat baguhin. Okay? Kumbaga may mga solusyon dyan sa problema mo eh. Kailangan mo lang ibahin yung pananaw mo. No? Mag-explore ka ng ibang approach, possibility, strategy pagdating sa pera, sa career, or sa negosyo. Sa love life mo naman, Cancer, change of plans. Mga LDR dito, hindi ko alam. May changes pagdating dito sa relationship mo, sa person mo, sa mga unang sinabi niya sa'yo. No, mapapansin mo yung pagbabago dito sa person na to. Meron something dito na hindi na matutuloy. Kung ano man itong pinlano ninyo, pinag-usapan ninyo ng person mo, LDR man kayo or hindi. At kung meron kung meron mang gagawing choice decision, pagpili, pwedeng hindi ikaw yung piliin niya, dear. Pwedeng hindi na mag-continue relationship, mag-grow, mag-develop. Pwedeng may fire signs, air signs. Leo, ito na yung gabay mo sa remaining days ng month na ito, pero lahat ng reading ko dito ay timeless kahit kailan mo ito makita. Unahin na natin yung financial, career, kabuhayan mo. Yung ina-expect mo maaaring hindi pa mangyayari sa ngayon, kung pera yan, confirmation, email, whatever na related sa business, sa pera, sa career, mukhang alat or may delay. Hindi mo pa makukuha yung na-expect mo kung ano man yan. Love life. Oh. Gemini energy. Pagpasok sa commitment, malalim na commitment or engagement, kasal, no? So, ito ay start ng feelings na madedevelop. May Gemini, may other air signs. Hello Virgo, ito na yung gabay mo sa mga natitirang araw ng month na ito. Wait lang ah, may check lang ako dito sa phone. Ayan. Unahin na natin pagdating sa financial, career, or kabuhayan. Alam mo, may magagandang changes pagdating sa iyong career or sa situation mo, kabuhayan yung financial or sa negosyo mo. Kaya lang, siguro, hindi agad-agad
ngayon mangyayari, yung ine-expect mong magagandang bagay na mangyayari na to or improvements. Oo, pero meron. Meron, okay? So, nakikita ko is, maaliwalas yung mga susunod na days, weeks, or months para sa'yo. No, ibig sabihin lang, may enough pagdating sa pera para sa mga pangangailangan, no? Pwedeng malakas yung negosyo mo kasi sun card dyan, or stable naman pagdating din sa career mo, sa financial. So, wala akong nakikitang problema. All is well naman. Siguro may konti lang delay, if ever. Love life mo naman, there is a fire sign energy. Okay, this person will reach out kung hinihintay mo kung magpaparamdam siya, magme-make ba siya ng first move, magsasabi ba siya, oo. Pwedeng ito ay pagtatapat kung nagsisimula pa lang kayo, pero meron akong nakikitang communication talaga. So, ito na siguro yung start ng magchat-chat na kayo, guusap-usap, no? Pwedeng younger energy, kung younger by age man, kung sino man yung younger sa inyo. Or this is something na nakakakilig na message from this person. Okay, something exciting. Okay, so pwedeng may fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, or Leo. Strong energy ng Leo. Next, Libra. Ito na yung gabay mo para sa mga remaining days ng month na ito. Pero timeless reading din naman ito kahit kailan mo ito mapanood. Tingnan natin ano yung meron muna sa financial, career, kabuhayan. Short reading lang. So, nakikita ko dito is magkakaroon ka uli ng interest dito sa bagay na to. Or possible na kung nag-a-apply ka before, hindi ka natanggap, hindi ka tinawagan, maybe ito na yung break na hinihintay mo, baka kontakin ka uli ng employer na yan, company na yan, or kung ano man tong in-applyan mo, or client, no? Basta meron ditong something na nagbabalik eh. So, halimbawa, naging inactive ka, wala kang job, netong mga nakaraan, pwedeng back on track ka na, magsisimula ka na uli. Okay? So, this is an offer, by the way. O baka may business proposal, or job offer para sa'yo. Or offer ng tutulong kung financial to. Okay? May willing mag-finance, magpautang, or ewan ko, maybe may something may kinalaman sa loan. So, love life mo naman, dear Libra. Ace of Swords, Libra. Kung may tanong ka sa isip mo, this is a yes card kung related dyan sa person mo, sa love life mo. Nakikita ko dito is clarity or closure. Maaaring makakapag-usap na kayo, makukuha mo na yung closure na hinahanap mo dito sa situation ninyo. Or merong something na mabibigyan ng linaw. Kung naghihintay ka ng sagot from this person, ayan, baka magre-reply na siya. Ito na yung sagot na hinihintay mo, Libra. Ito na rin yung truth na hinihintay mo, yung clarity na hinihintay mo. Para lang ma-confirm kung ano yung nasa isip mo. And it's a yes. So, may mga signs dito. Pwedeng may water, Cancer, Scorpio, Pisces, or air sign. Kapareho mo. Next is Scorpio. Scorpio, ito na yung gabay mo para sa natitirang araw ng month na ito. Pero lahat ng reading ko dito ay timeless. Kagaya rin ito. Check muna natin, financial, kabuhayan, career. Moon card, walang kasiguraduhan to, dear. Pwedeng hindi ganun ka. Huwag ka munang umasa masyado about sa pera, about dito sa business deal na to, negosyo na to, or trabaho na to, kasi pwedeng hindi siya ganun ka-stable. Pwedeng may mga hindi mo inaasahang hassle, problema, delay, okay? Basta, this is something na hindi ka dapat umasa pa kasi I don't think na
Sure na to or stable ito. Okay? May mga panggulat pa nga dito actually. Love life mo, Scorpio. Tapos na ang period ng paghihintay. Kung sino may naghihintay sa inyong dalawa, meron ng maliliwanagan dito. Or hindi ko alam kung ano. Magkakaroon na, okay. Kung nawalan kayo ng connection, ibig sabihin, magpaparamdam uli, no? Manunumbalik, hindi ko alam, basta something na magiging active na uli itong person na to kung nawala siya ng ghost or whatever. Signs pwedeng merong Pisces. Next is Sagittarius. Gabay mo para sa mga natitirang araw para sa buwan na ito. Pero ito ay timeless reading din kagaya ng ibang readings ko rito. Check muna natin financial, kabuhayan, career, Sagittarius. Yan, kung binabalak mo umalis dyan, mag-resign, lumipat, hindi muna. Hindi mo pa magagawa. May some kind of delay or hassle na maaari kang ma-stuck dyan sa situation na yan, sa company na yan, sa trabaho na yan, no? Or kung ito ay kabuhayan pinansyal, wala pa ring improvement. Ganun pa rin. Love life. Pwedeng may Leo energy. Baliktad strength card, which means walang patience, hindi ganun katatag yung relationship. Pwedeng marupok yung person. Okay? Or ang energy dito na parang hindi na matagal lang nagtitiis at ngayon ayaw na niya, hindi niya na kaya magtiis. So, pwedeng ito na yung moment of truth, pwedeng ito na yung pagbigay ng person ng relationship, no? Maaring pagkasira ng relationship or habang tumatagal, pumapangit na yung takbo ng relationship and eventually bibigay. Ngayon, kung nanliligaw ka naman or ikaw yung nililigawan, ibig sabihin hindi rin niya matitiis itong person na to. Hindi ka niya matitiis or hindi mo siya matitiis, papayag din yan, bibigay din yan. Okay? Okay, Capricorn, ito na yung gabay mo. Para sa mga natitirang araw nitong katapusan ng buwan. Pero ito ay timeless reading din, kagaya naman ng ibang readings ko kahit kailan mo ito mapanood. Unahin na natin financial, career, kabuhayan mo. Maiksing reading lang ito. Full card, which means baka kailangan mo mag-take a leap of faith. O baka ito na yung big break na hinihintay mo. Baka ito na yung opportunity. Kung talagang willing ka, kung talagang gusto mong mag-try, kung talagang gusto mong may mangyari. Okay, walang kasiguraduhan pero wala namang mawawala kung susubukan. Yun lang naman yung energy nitong card na to. Siguro ikaw ay nag-iisip na ring makipagsapalaran, whether pag-abroad dyan, paglipat na ibang company, pag-start ng business, whatever, na related sa financial kabuhayan or career mo. So, this is also a start. Pwedeng i-start ng new experience na ma-acquire mo. Pwedeng nagsisimula ka uli, like new contract, new job, new place, no? Basta merong ditong new cycle, new chapter, new opportunity, or experiences na maaaring hindi mo pa na-encounter before and siguro maaaring maging exciting para sa ito or pwedeng adventure, no? Or thrilling para sa iyo. Love life mo naman, energy ng pagod na, hirap na. So, ito hindi ko masasabi kung ano mangyayari. Pwedeng magtitiis, pero kung talagang hindi na kaya, ibig sabihin, bibigay na rin. Mag-e-end din. Kasi pagod na eh. Whether ikaw yung napapagod na rito yung person mo, or pareho lang ba kayo nagtitiisan? Pareho na ba kayo natutorture, nahihirapan? So, siguro, pwedeng ang
this is a decision to make, whether magi-stay ka pa ba dito o titiisin mo pa. O pwedeng mag-uusap kayo, pwedeng magde-decide, no? Basta ang energy dito is a person na sobrang nabibigatan, nahihirapan, oppressed. Or a person na maraming responsibilities. Kung mag-asawa man kayo o siya, kahit binata pa kay dalaga, magjowa, kung may mga obligasyon siya sa pamilya niya, pwede yun yung isa sa obstacles or nagiging problem ninyo or nakaka-affect sa relationship nyo. So, pagdating sa mga signs, pwedeng merong fire, Aries, Leo, Sagittarius. Aquarius, gabay mo para sa mga natitirang araw ng month na ito, pero itong reading na to ay timeless kung kailan man makarating sa iyo. Check muna natin yung energy pagdating sa career, financial, kabuhayan mo. Maiksing reading lang. Wow! Opportunities! Hindi lang isa. Andyan din yung opportunity mag-abroad. Nandyan yung mga offers, phone call, email. O baka iba sa inyo, actually, nakapirma na kayo, magsisimula na kayo. Trading na. Basta nakikita ko magiging very busy ka na itong mga susunod kung or kung meron ka namang same job pa rin, pwedeng ganun lang ka-hectic, no? Siguro daming deadlines, daming kailangan puntahan, asikasuhin, yan. Pero kung ito ay progress, ito ay hindi mo ina-expect na ganun kabilis yung progress mo pagdating dito sa financial, investment, or negosyo, or career mo. Okay? Love life, Aquarius. Hindi ito magpapakita, hindi ka kukontakin, hindi magpaparamdam. O baka nga hindi ka siputin, hindi tumupad sa sinabi. Pwedeng nagbago isip. Hindi ko alam kung bakit. Baka mamaya may namit ng iba or biglang nawalan lang ng interest or gana, hindi ko alam eh. Ganun yung nasa-sense ko energy. Okay, so puro fire signs ito, Aries, Leo, Sagittarius. Pisces, gabay mo para sa mga remaining days ng month na ito, pero itong reading na to timeless, kaya kahit kailan mo to makita. Unahin ko na yung pagdating sa career, financial, kabuhayan mo ha. Maiksing reading lang. Harapin mo ang problema, Pisces. Huwag mong i-delay, talikuran, kasi matulog ka man, uminom ka man, bukas nandiyan pa rin yan, mamaya nandiyan pa rin yan. Eventually, magpapatong-patong, no? Walang mangyayari sa procrastination, pagdi-delay. Maaari kasing procrastination ito, maaring you're in denial, avoidance eh. Okay? So, kung ako sa'yo, unahin mo na to, prioritize mo na, kung kailangan mong harapin yan, gawin mo na yan ngayon, huwag mo nang i-procrastinate, i-delay. Or prangkahin mo na yung sarili mo, kung in denial ka dito, may mga bagay ka bang ayaw harapin, hindi matanggap. Okay? Ito ay maaaring decision to make, importanteng decision na may kinalaman sa pera, sa career, sa kabuhayan or business. Love life mo, Pisces. May pagbabalik. Maybe you're dealing with Gemini, Libra, Aquarius, or another water sign na kapareho mo. Oo. Magbabalik. Whether ikaw yung magbabalik sa buhay niya o siya yung magbabalik sa buhay mo. Siguro akala niya the grass is greener doon sa isa. O noong una umalis siya, tas ngayon bumabalik siya, nagpaparamdam uli. No? So yun nga, nakikita ko, maaaring may reactivation, rekindling, pagbabalik loob. Kung ano man tawag mo. Okay? So, yan. Yung mga na-pick up kong energies sa inyo. Maraming salamat for dropping by. Don't forget to subscribe, like, follow. Sana makatulong sa inyo itong reading na to. Take care. God bless. Babush.